Kumusta mga ka-diskarte chicks? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Kung ikaw man ay nasa bahay, nasa trabaho, o nagre-relax lang habang pinapanood ang video na ito, thank you po. Thank you po sa pagbibigay ng oras. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang topic na madalas nyong tinatanong. Bakit babaliko ang ari ng lalaki pag matigas? Normal ba ito? Hereditary? At may epekto ba siya sa sex at fertility? Quick reminder lang mga ka-diskarte chicks, ang video na ito ay educational at tungkol sa male health at anatomy para mas malinawan tayo sa ganitong usapan. So bago po tayo magsimula, smash mo muna yung like at subscribe para updated ka sa lahat ng tips at discussions natin dito sa Diskarte Chicks channel. Trust me ka-diskarte chicks, marami kang matututunan sa video na ito. At shoutout muna sa viewer natin mula Australia na nagtanong ng perfect questions. Ka-diskarte chicks, salamat sa suporta mo at sa kind words. Patuloy lang sa panonood. Kung may tanong ka rin, comment down below para next video natin sagot na rin yan. So, okay, ka-diskarte chicks. Simulan natin sa science behind nito. Yung baliko ng ari ng lalaki. Sa medical term, tinatawag na penile curvature. Kadalasan, ito ay congenital. Ibig sabihin, ipinanganak ka na may ganito. Hereditary factor. Studies show na may maliit pero significant na role ang genes sa penile structure. Kung may slight curve rin sa pamilya, sa tito mo, sa tatay mo, kuya, malaking chance na pinasa ito sa'yo. Sa physiology, ang ari ng lalaki ay may tatlong cylinders ng erectile tissue, 2 corpora cavernosa at isang corpus spongiosum. Kapag ang tissue sa isang side ay slightly mas matibay o mas maiksi, nagiging sanhi ito ng mild curvature habang matigas. Ka-diskarte chicks, tandaan mo, ito ay normal variation lang. Hindi ito dahil sa sarili, panonood ng porn o kahit anong lifestyle habit mo. Kaya relax ka lang, okay ka na dyan. Ka-diskarte chicks, pag-usapan natin ng pros at cons ng slight curve sa ari ng lalaki. Advantages, una, enhance stimulation sa partner. Kapag tama ang angle ng curve, pwede nitong matarget ang G-spot ng babae. Kaya mas intense ang pleasure para sa kanya. Pangalawa, unique sensation. Para sa ibang lalaki, ang slight curve ay nagdadagdag ng twist sa feeling during penetration, parang natural variation na nagbibigay ng bagong experience. Pangatlo, confidence boost. Alam mo ka-diskarte chicks, kung gamay sa curve, may advantage ka sa sexual technique at experimentation. Mas creative ka sa position at approach. So, ang disadvantages naman is una, potential discomfort. Kung severe ang curve, pwede magdulot ng pain during sex o difficulty sa penetration. Pangalawa, limited position. May ilang positions na hindi gaano comfortable kapag malaki ang curve. Pangatlo, self-consciousness. Maraming lalaki ang nag-aalala kahit mild lang pala ang curve. Kaya mga ka-diskarte chicks, kung mild lang naman ang curve, kadalasan okay lang ito at wala kang dapat ipag-alala. Pero kung napapansin mong sobrang laki na ng curve, may kasamang sakit o nagkakaroon ka ng problema sa erections, mas mabuti na kumonsulta ka sa isang urologist para makakuha ng tamang advice. So tandaan natin pagdating sa kalusugan, safety muna lagi. Ngayon, ka-diskarte chicks, pinaka-importante, may epekto ba ito sa sex at fertility?
Pagdating naman sa sex, kadiskarte chicks, kung mild lang ang curve ng ari ng lalaki, kadalasan normal lang ang sexual function at walang nagiging problema sa performance penetration. Sa katunayan, depende sa angle ng curve. Pwede pa nga itong maging advantage sa stimulation ng partner, lalo na kung natatamaan ng mas sensitive na bahagi tulad ng G-spot. Pero kung severe o sobrang laki ng curve, dito na pwedeng magkaroon ng discomfort o pain during sex. May pagkakataon din na nagiging mas mahirap ang penetration kaya kailangan ng adjustment sa positions o mas maingat na galaw para maging komportable kayong pareho. Pagdating naman sa fertility kadiskarte chicks, ayon sa mga studies, walang direktang epekto ang slight na pagkabaliko ng ari ng lalaki sa sperm quality o sa kakayahang makabuo ng baby. Ang reproductive system ng babae, lalo na ang uterus, ay flexible at may sapat na lalim, kaya kahit may natural na curve ang ari ng lalaki, normal pa rin nakakarating ang sperm at sa tamang lugar para sa fertilization. Sa madaling salita, kung mild lang ang curvature, normal lang ito. Pwede pa rin maging enjoyable ang sexual experience at kadalasan wala itong negatibong epekto sa pagbubuntis ng partner mo. Ngayon, kadiskarte chicks, linawin naman natin ang ilang maling paniniwala tungkol dito. Marami kasing nagsasabi na nagkakaroon daw ng pagkabaliko ang ari ng lalaki dahil sa masturbation o kaya iniisip ng iba na kapag may curve ito ay maliit na agad o hindi na effective sa pakikipag-sex. Mayroon ding naniniwala na dahil lang ito sa kakapanood ng porn. Pero ang totoo, kadalasan ang dahilan nito ay hereditary o natural anatomical variation lang ng katawan. Hindi ito direktang sanhi ng panonood ng porn o ng mga personal na habits. Kaya importante na may tamang kaalaman tayo para maiwasan ng unnecessary na pag-aalala. Ngayon, kadiskarte chicks, kailan ka ba dapat magpakonsulta sa doktor? Importante ito lalo na kung nakakaranas ka ng matinding sakit kapag may erections o kaya naman ay napapansin mong sobrang laki ng curve at nagiging hindi na komportable ang pakikipag-sex. Dapat ka rin magpa-check kung may napapansin kang parang matigas na bahagi, scar tissue o history ng injuries sa ari ng lalaki. Sa ganitong mga sitwasyon, mas mabuti na makakuha ng professional advice para sigurado. Pero kung mild lang naman ang curve at wala kang nararamdamang sakit o problema sa performance, kadalasan ay wala itong kailangang gamutan at normal lang ito sa maraming lalaki. May ilang exercise o stretching techniques na sinasabing nakakatulong sa mild cases. Pero tandaan kadiskarte chicks, mas safe pa rin na gawin ito sa guidance ng doktor o therapist para maiwasan ang komplikasyon. Safety muna lagi. So, kadiskarte chicks, sa kabuuan ng usapan natin ngayon, tandaan mo na ang pagkakaroon ng curve sa hari ng lalaki ay kadalasang hereditary at normal na variation lang ng katawan. Kung mild lang ang curvature, kadalasan ay safe ito at maaari pang magkaroon ng ilang advantages pagdating sa sexual experience. Basta komportable ang parehong magpartner. Pero kung napapansin mong sobrang laki ng curve o may kasamang sakit at discomfort, mas mabuti ng i-monitor ito at kumonsulta sa doktor para makakuha ng tamang advice. Kaya relax ka lang. Alagaan mo ang katawan mo at tandaan mo lagi, knowledge is power, kadiskarte chicks. So ayan po mga kadiskarte chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon.
At syempre bago pa tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-suporta at taga-panood na sina Christopher Anin Abellera, taga-barangay Lubong, Santa Lucia, Ilocos Sur. Arnold Vicente from Mindanao, Jensen, South Cotabato. Melanio Historillo, taga Mindoro. Tony Cali, taga Davao. Ruben Aquino ng Dasmariñas, Cavite. Teddy Muñoz, taga Caloocan. Rizaldi Solis from Estrella Falls, Nara, Palawan. Ace Mark Gamba from Real Quezon. Jose Pito Jr. from the island province of Catanduanes. Benedict Oslas from Saudi. At kay Zach Arabis from Saudi. Guys, maraming salamat po sa support at panonood mga ka-Diskarte Chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganaang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. Para naman po sa mga hindi pa na-shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na lagi nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.